Sinasabi ng Biblia na sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging mapagmataas at madaling magalit. Iniisip lang ang mga sarili nila at hindi nalalaman kung paano mahalin ang kanilang mga kapwa. Lagi tayong tinuturuan ng Diyos na huwag tularan ang masamang sanlibutan ito, kundi ituon ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Ang mga anak ay dapat nakawangis ang kanilang mga magulang. Kayong lahat ay tumatanggap ng pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa inyo sa pamamagitan ng kanyang banal na sakripisyo. Kaya naman, bilang mga anak niya, dapat kayong magkaroon ng saloobin ng Diyos at luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. Binabago ng Diyos ang inyong dinadalisay na likas na puno ng mga kasalanan sa isang mabuting likas. Hinihiwalay ng Diyos ang masasama sa matutuwid. Gaya ng sinasabi sa talinghaga na tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuting isda, ngunit tinapon ang masasama. Hindi dinala ng Diyos ang sino man lang sa langit. Tanging ang mga may mabait at magandang likas, ang mga nagtuturing sa iba na mas mabuti kaysa sa kanilang mga sarili, at ang mga sumusunod sa mga salita ng Diyos ang makakapunta roon. Ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay para sa inyo, at ito ay kaluwalhatian ng langit para sa inyo. Ang pagiging malapit sa salita ng Diyos ay pagiging malapit sa Diyos. Pag narinig nyo ang mabubuting salita ng Diyos at naisagawa ang mga ito, pagpapalain kayo at makakasama nyo ang Diyos magpakailanman sa magandang kaharian ng langit. Tinuro sa atin ni Ama na kung iibigin natin ang ating mga kapwa gaya ng ating sarili, mabubuhay tayo magpakailanman. Hindi natin dapat nasaktan ang mga damdamin ng mga nasa tabi natin. Sa halip, dapat nating sikaping pasayahin sila, aliwin sila pag humaharap sila sa paghihirap, at purihin sila pag nagiging mabuti ang lahat. Hindi ba ito ang paraan upang mahalin ang ating kapwa? Huwag tayong magsabi ng mapanakit na salita o madaling magalit, kundi gumamit ng mabubuting salita na nagpapakalma sa galit ng mga tao. Para magligtas ng mga kaluluwa, dapat tayong gumawa ng maraming mabuting gawa. Makikinig ang mga tao sa katotohanan, nakikita ang inyong mabubuting gawa, at mamumunga kayo ng mga bunga ng pangangaral. Sinasabi ng Diyos, labanan nyo ang diablo, ibigin mo ang inyong mga kapatid na tila mga kaaway. Ang pag-ibig ay pagpapatawad. Pag napatawad nyo ang inyong mga kapatid, patatawarin kayo ng Diyos at dadalhin kayo sa langit. Kung patatawarin nyo ang iba nang hindi sila hinuhusgahan, hindi hahatulan ng Diyos ang inyong mga kasalanan, at bibigyan niya kayo ng napakaraming pagpapala sa pagsiksik dito at pagliglig. Pag gumawa ang mga anak ng mabuting bagay na nagpapasaya sa kanilang mga magulang, hindi ba sila binibigyan ng mga magulang ng mga bagay na pinakagusto nila? Kung nais niyong tumanggap ng masaganang pagpapala ng Diyos, dapat kayong maging mabubuting anak. Ang Diyos na siyang espiritual na magpapalayok ay gumagawa sa atin na maging mabubuting sisidlan para madala tayo sa langit. Para mapunta sa langit, dapat tayong maging mabubuting sisidlan. Ang mga nagsisikap na sundin ang mga utos ng Diyos at lumalakad na kasama niya ay muling maisisilang upang magkaroon ng maganda at magiliw na puso. Pag sinabi ng Diyos na patawarin ang isa't isa, patawarin niyo ang isa't isa. At pag sinabi ng Diyos na maging mabuting tao, maging mabuting tao. Kung susunod kayo sa Diyos sa paraan ng paghubog niya sa inyo, sa gayon, masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa langit. Labis na nalulugod ang Diyos pag inaakay nyo ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi at dinadala sila sa langit. Akayin natin ang mga naghihingalong kaluluwang iyon tungo sa pagsisisi. Baguhin sila sa matutuwid at dalhin sila sa langit bilang mga kaloob para kay Ama.
Pinapayagan ng Diyos na maisilang ang maraming bunga para sa mga naniniwala sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga salita. Pag kayo ay naging mabuti at maganda at nagkakaisa kayo, bibigyan kayo ng Diyos ng mga pagpapala at buhay na walang hanggan. Tayo ay magkaisa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, kinakabahan at natatakot ang mga tao. Gumawa tayo ng mabubuting gawa ng pag-ibig sa pag-akay sa kanila sa Zion para makatakas sila mula sa mga sakuna at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwalang ang mga salita ng Diyos ay buhay. Pakiusap, isagawa ang mga ito. Umaasa ako na kayo ay magiging mabubuting anak na mailalagay sa sisidlan ng Diyos para mabigyan nyo ng kasiyahan ng Diyos at magningning ang inyong mga pangalan na parang mga bituin sa langit magpakailan paman.